So nung Wednesday, we talk about don't quit in the middle. Amen? Don't quit in the middle. Kasi maaring, alam mo yun, yung hindi mo man makuha, yung gusto mong makuha bukas or ngayon, pero hindi natin alam kung darating na si Kristo ngayon or bukas. So don't quit in the middle. Amen? Marami sa atin napapagod na not because they're doing wrong, but because they're doing the right thing. Mas nakakapagod gawin yung tama at mabuti kesa sa mali. Anong nakakapagod sa mali? Wala namang disiplina doon. Tama ba mali? Amen? Walang nakakapagod gumawa ng mali. Kasi kahit ano, di ba? Come what may, easy go lucky ka eh. Tama? So hindi nakakapagod gumawa ng mali, nakakapagod gumawa ng tama. So maraming tao yung pagod na gumawa ng tama. Pero yung pinag-usapan nga natin no Wednesday, it's okay. Okay lang mapagod pero huwag kang susuko. It's okay to rest, but don't quit in the middle. Yung mga tumatakbo ng fun run, di ba? Yung mga nananalo hanggang dulo, hindi naman sila nagko-quit eh. They just drink water. Pero it doesn't mean that they're disqualified already. Tama? Kasi may rules naman sa buhay. In every situation, laging may rules, laging may law. So just to wrap up, yung pinag-aralan natin ng Wednesday. So yeah, we talk about Galatians chapter 6 verse 9. Sabi, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we don't give up. Meron ka na bang nakitang magsasaka na sumuko in the middle kasi hindi niya agad nakita yung fruit or yung bunga? Wala pa di ba? Matyaga silang nagantay, matyaga silang nagtanim. Diba? Just don't look at the way before you. Tama? Kasi pag tinignan mo yung dulo, malayo talaga. Tama? Malayo talaga. Kaya nga, di ba, yung mga farmer, pag nagtatanim backward, pag umaakyat tayo ng matataas na kalsada or bundok, mas madaling umakyat pag paatras kesa yung paabante, di ba? I don't know why. Pero, make sense? Wala ka pa naman nakikita na yung pagiging addict ba, mali o tama? Mali. Pero wala ka pang nakitang addict na nagsabing wala akong pera. Tama ba? Tama, tawa si Rafa. Wala ka pang nakitang addict na nagsabing wala siyang pera. Tinanong ko sino ba yung tinanong ko? Si Aston yata. Opo, pastor, kasi ang addict talaga madiskarte yan. Di ba? Pero madami kang nakikitang Kristiyano, madalas nagsasabing, walang pera. Magpapatalo ba tayo sa addict? Siyempre hindi. Pero sa totoo lang tayo ay addict sa Panginoon. Amen. Biruin mo, addict tayo sa Panginoon, tapos wala kang pera. Dapat lagi kang may hope. Di ba? Hallelujah. So don't give up. Don't quit in the middle. Maliwanag po? Praise the Lord. So, today, ituloy lang natin yung verse. No? Sa baba. Galatians chapter 6 verse 9, yung binasa natin. Don't quit, di ba? Don't get tired. Do not be weary. Ito, pagdating sa 10, so then, kasi may context di ba? So then, as we have opportunity, let us do good to everyone. And especially to those who are of, ano sabi? The household of faith. Bakit tingnan mo nga yung katabi mo kung household of faith yan? Di ba? We are always telling you that we are in God's family, in God's kingdom. So if you are a citizen of this kingdom, you should consider the person beside you, behind you, and in front of you as household of faith. Amen? Maliwanag po? Parang hindi. Tingnan nyo. GG na si Paul eh. Sabi niya, see
what large letters I am writing to you with my own hands. Naka-bold na, naka-italic pa, naka-underline pa. Para maintindihan ninyo. Para maintindihan natin yung gustong ipahiwatig at gustong iparating ni Pablo dito sa kanyang sinulat. Di ba? It is those who want to make a good showing in the flesh who would force you to be circumcised, and only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. So today, pag-uusapan natin lahat yan. Kumpleto ba tulog nyo? Sino dito ang puyat? Mamaya, magkape kayo. Hallelujah. Let's all pray. Father God, we thank you for this morning. We bless you with worship and praise. We thank you for the life, for the new day na pinagkaloob nyo sa amin. And today, we're going to talk about your goodness and our opportunity to do good to others, to everyone, to the household of faith. May you touch the heart of each and every one of us here. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Nawa ang salita mo lamang ang siyang manangan at mag-rule dito sa lugar na ito. Gamitin mo po ako bilang iyong instrumento upang ihayag ang iyong salita ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So, si Paul, he is talking to a church, no? Na mukhang spiritual pero hindi. Are you with me? Today, just open your mind, open your hearts. Don't be offended by just, kasi natatapakan yung ego natin. Alam mo, actually, meron akong pinuntahan, may binisita akong kaibigan, no? And he's good at work, no? Ang dami niya, may mga promotions na siya, and binisita ko siya one day, and we just had a good conversation. Sharing kami. And ayun, nag-share ako sa kanya. Nag-share din siya. Nag-sharean kami. So, ang pinag-usapan namin is bakit kaya may mga taong hindi nako-correct? Even me, myself, sabi niya, and sabi ko, ako din. Minsan, pagka ayaw ko magpa-correct, kahit sobrang ganda ng correction at ang ganda ng message, pag natapakan at nasagasaan yung ego ko, hindi ko yan tatanggapin. Sabi niya. Because that's the nature of man. Pag natatapakan yung ego, pag ayaw niya pang magka-correct, pag nag-e-enjoy siya kung anong meron siya at kung anong ginagawa niya ngayon, kahit anong ganda ng mensahe, kahit anong review, kahit anong correction, hindi niya tinatanggap because, ayaw niya pa. Ang tanong, sino po dito sa atin ang nandito ngayon sa loob ng bahay-sambahan na ito na gustong magpa-correct? Ang nagpapa-correct, nag-grow. Tama? Are you ready? Hallelujah. So Paul is talking to a church that looks spiritual but slowly drifting into a performative. Yung nasa platform na siya ng parang showing off na lang of his faith, of what kind of faith he has or they has. So they're giving just to show off. Hindi sila nagbibigay pag walang nakakita. So hindi natin alam, lahat tayo dito hindi natin alam kung sino yon, pero ang mahalaga, kung para sa'yo, tanggapin mo, pag hindi, di wag. Okay? Ganun lang kasimple. Tama ba? Ready na ba tayo? So yung sinasabi dito ni Paul, he's dealing with the church that looks spiritual, pero nagdi-drift na talaga, papunta doon sa performative faith. Alright? They're doing good, they're doing religious things, but for the wrong reasons. Okay? Hindi natin maloloko ang Diyos. Kung ang tao, mai-impress natin by, doing good with the wrong motive, pero ang Diyos hindi. That's why the title of our sermon for today is, Do Good, but check your motive. Amen. Kaya nga, ang dami, pagdating sa Revelations, may mga tao magsasabi sa Panginoon, Lord, nagpalayas kami ng mga demonyo. Nagpagaling kami ng mga sakit. Tama ba? Inihayag namin ang iyong salita.
Ano sabi ng Panginoon? Away from me, you evildoers. So you can just imagine, ginawa mo ng lahat, pero hindi pa rin sapat. Bakit? Mali ang motibo. Amen? So, let's talk about this. Basahin muna natin yung para at least malaman ninyo kung saan nanggaling si Paul, no? Dito sa sinasabi niya. Dito sa sinulat niya na to. Sa Galatians chapter 6 verse 1. Syempre, brothers, if anyone is caught in any sin, you who are spiritual, brothers, if anyone is caught in any sin, pag meron kayong nahuli o meron kayong nakitang nagkasala, you who are spiritual, that is, you who are responsive to the guidance of the Holy Spirit, what is your job? I mean, what is your work? What you need to do is to restore such a person in a spirit of gentleness. Yun ang sabi ni Pablo. Not with a sense of superiority or self-righteousness. Naintindihan? That's how you deal with those persons na nakita natin nagkasala, nahuli natin nagkasala, keeping a watchful eye on yourself so that you are not tempted as well. Diba? Tingnan nyo, pag may tinuro kayo, ilan ang bumabalik sa inyo? May tinuro kayo, kaya yung iba nagtuturo ganito. Ito ang may kasalanan. Walang bumabalik. Talino, no? But we need to be watchful. We need to give watchful eyes on ourselves. Kaya nga, diba, bakit mo tinitignan yung muta ng katabi mo, pero hindi mo nakikita yung gatrosong laki ng muta sa iyong mata? Diba? Ang hilig mong mamuna, pero hindi mo napupuna yung sarili mo. Diba? It is not a layman's word. It is not a layman's principle. It is biblical. Sino ditong naniniwala sa Biblia? Saan po ginagamit ang Biblia? Correction, rebuke, teaching. Doon po ginagamit ang Biblia. Hindi po ginagamit ang Biblia pag may masamang demonyo, papakita mo yung Bible. I rebuke you! Ito yung Bible. May cross pa, di ba? Amen? Kahit nagawin mong una ng Bible, kung hindi mo babasahin at hindi mo intindihan at hindi mo papakinggan, walang sense. So, carry one another's burdens, sabi, and in this way, you will fulfill the requirements of the law of Christ. That's the law of Christian love. Love one another. Do everything in love. Amen po ba? This month is February. Dito natin sineselebrate yung araw ng mga pag-ibig. Pero actually, dapat every day is Love Day. Kasi iniutos ng Biblia yan eh. Even Jesus, no? Inutos niya sa atin, love one another. Diba? Sa pamamagitan nito, malalaman ng mga tao that you are my disciple. Amen po ba? Wala siyang sinabi na every February, you should love one another. You should give flowers to your loved ones. Mind you that Valentine's, saan galing ang Valentine's? Pagans. So that is the command of Christ. Love one another. Amen? Kasi out of love, you can do good eh. Sino dito magsasabi na hindi niya kaya? Itong pinag-uusapan natin ngayon. Pag meron nagsabing ikaw o pag meron nagsabing ako, pag may nagtaas ng kamay o parang ikaw klinay mo silently, well, alalahanin ulit natin yung favorite verse natin sa Philippians. I can do all things through Christ who strengthens me. So before you clap for yourself, before you post it, before you point your fingers, check the motive behind your obedience. Maaaring sumusunod ka lang kasi you are showing off. Maaaring ginagawa mo lang yung mga bagay na to because you want to show other people that, you are obedient. You are a real Christian. No? Nakaraan, pinag-usapan natin yung silent obedience. Marami tayo nakikita sa Facebook nagpo-post ng verse, but the question is, kung naiintindihan nila yung verse na pinost nila.
So we should check first our motive behind our obedience. Maliwanag po? Because you can do the right thing with the wrong heart and still miss the kingdom. You can do the right thing with the wrong heart. So sayang, na-miss mo yung principle sa kingdom. Amen? Naintindihan po natin? Alam niyo yung sandwich? Alam niyo yung sandwich? Kahit naman sandwich, di nyo pa alam, pambihira. Alam niyo yung sandwich? Naka-order na kayo niyan. Alam niyo yung tsura? Sa ibabaw, tinapay. Sa gitna, palaman. Sa ilalim, tinapay. Anong tinuro ni Pastor Pao nung Sunday? Love. Tuwan-tuwa tayo, di ba? Kasi syempre, tungkol sa love yan eh. Alam niyo yung sandwich approach? Hindi pwedeng puro masarap lang sa tenga yung nakipapakinggan natin. Kahit sa trabaho, hindi laging puro pagalit. Hindi laging puro compliment. Yung sandwich approach, alam niyo yun? Pagka puro tinapay ang nakain mo, boring yun. Pag puro palaman ang kinain mo, umay yun. Tama ba? Pag puro tungkol pag puro masarap sa tenga, masarap pakinggan, unti-unti, nagdadrift ka na, parang nagkakaroon ka na ng familiarity spirit. Pag puro sermon naman, puro rebuke ang narinig mo, umay yun. Parang gusto mo nang lumipat ng church. Amen? So this time, let's open our heart and let's be open to a rebuke. Kasi hindi lang po kayo, pati ako. Ako po una na rebuke. Huwag kayong mag-alala. Lahat na tayo. So number 1, pag-usapan natin, himay-himayin natin itong Galatians chapter 6 verse 10 to 12 na to. Number 1, opportunity, sabi mo sa katabi mo, opportunity is a kingdom responsibility. Yan. Nilagyan ko na ng rhyme para at least masarap pa rin sa tenga, di ba? Opportunity is a kingdom responsibility. Sabi dun sa verse na binasa natin, di ba? As we have opportunity, let us do good. What is the fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness. Ano pa? Siyam yun eh. Ibig sabihin, imposible talaga na hindi ka makakagawa ng mabuti sa kapwa mo if you have the Spirit, if you have the fruit of the Spirit. Inuna niya doon yung love. Pinalawa niya yung joy, peace. Tama? Patience. Anak, kailangan mo magkaroon ng love para makagawa ka ng mabuti sa kapwa mo kahit hindi ka niya binabalikan ng kabutihan, bigyan mo pa rin ng kabutihan. Tama ba? Kailangan pag ginagawa mo yung love, ginagawa mo yan out of love, meron kang joy. Meron kang peace. Kasi pag wala kang peace at joy, gumagawa ka ng kabutihan, you are just doing it for show and not for love. Magkaiba po yun. God is looking at your heart. But, sometimes nakakalimutan na natin yan eh. Amen? Meron kang patience, sabi. Kailangan may patience ka. Kasi, mantakin mo. Ginagawa mo lang mabuti, pero ang binabalik sa'yo, masama. Patience kailangan mo dyan. Amen? Dahil pag hindi ka nagkaroon ng patience, hindi ka nagkaroon ng love, hindi ka nagkaroon ng joy, wala kang peace, pambihira, wala ka pang patience, bagsak mo, patient. Mamili ka na lang kung saan hospital, high blooding ka talaga. Pero mo, pinapakita ko na mabuti, tapos binabalik sa akin masama, iniisip mo na lahat yon, nagkasakit ka tuloy. Meron ako napanood, alam nyo ba na ang cancer hindi lang nakukuha sa food? Kahit na sobrang healthy mo na yung intake mo, pati yung activity mo, ang macho mo, 'di ba? Sobrang parang mala Zac Efron yung mga datingan mo, kakasakit ka pa rin. Ano yung number 1 cause? Stress, anxiety. Lahat ng negative thoughts inilagay mo sa isip mo, sakit ang aabutin mo. Kaya nga si Saul King Saul, pambihira,
kinantahan lang ni David. Gumaling. Isipin mo, nagpatugtog ka nga ng praise and worship sa bahay niyo, pero ginawa mo lang yon para ma-rebuke ang asawa mo. Pero ikaw, hindi mo sinettle yung sarili mo. Bale, wala yun. Hindi pwede yung one-sided relationship. Hindi pwede yung one-sided love. Kailangan two-way. Amen. Maliwanag po ba? Madalas tayo, nagpo-post tayo ng mga verses, ang hilig natin mag-rant sa Facebook. Pinapakita mo masyado yung character mo sa Facebook pa lang. Biruin mo, hindi ka pa niya namimit, pero kilala ka na niya. Bakit? Kakabasa niya ng mga notes mo, ng mga rants mo sa Facebook. So don't expose us ourselves in SOCMED. Tapos ang hilig pa natin yung i-rebuke natin yung kapwa natin, pero tayo naman hindi natin na-correct yung sarili natin, di ba? Amen? So, where responsibility is ignored, tandaan natin to, take down, authority is forfeited. Amen? Again, where responsibility is ignored, authority is forfeited. Inignore mo yung responsibility mo to do good to others, to do good to your loved ones. Yung authority mo sa tingin mo okay pa. Pansinin mo, pag sobrang disrespectful ka sa kapwa mo, nawawala din yung authority mo sa kanila. Nawawala din yung authority mo over anything. Diba? Hindi naman sinabi maging authoritative tayo sa kapwa natin. Pero isipin mo, di ba, kahit sa anak mo, sa asawa mo, when you are being disrespectful to them, hindi na sila marunong mag-submit sa'yo. At the back of, pagtalikod mo, may mga sinasabi na sila against you. Tama? Kasi you're not doing it for love. You're not doing it out of love. You're doing it because, kayo na sumagot niyan? Opportunity is not accidental. Amen? Hindi po aksidente na nagkaroon tayo ng opportunity. Tandaan natin yan. Ano yun? It is what? It is assigned. So assignment natin yan. It is a divine appointment or a divine assignment from the Lord. Pag binigyan tayo ng opportunity, hindi yan, ay, pambira, parang tinatamad akong gawin. Next time na lang. You don't bump into chances to do good. God entrusts them to kingdom citizens. So if you're a kingdom citizen, kung ikaw, you believe that you are already in the kingdom, well, yung opportunity na binibigay ng Panginoon sa atin to do good is assignment and not accidental. Amen? Hallelujah. If God gives you opportunity, He expects impact. Kailangan may impact. Kailangan may effect. Kailangan may dating. Di ba? Okay na sa akin yung impact. Ang mahirap, some of us keep praying for an open doors. Every day, we keep on praying for an open doors while we're walking past the ones already open. Diba? Nilalagpasan lang natin yung matagal nang bukas for you. Matagal nang bukas na opportunity for you to do good. Alam nyo ba na binibigyan ng pabor ng Diyos ang mga gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa? Why? Because you are investing in heaven. Ang sabi ng Panginoon, what you do to the least of my brethren, you are also doing it for me. So ibig sabihin, kahit na sobrang focus ka, career-oriented ka, ginagawa mo lahat for your dream, goal-oriented ka, but you're not doing good. You don't make impact to the opportunity na binigay sa atin ng Panginoon. Mahirap. Tama? Hindi mo napapansin, yun na yung open door, inumpisahan na ng Panginoon doon. Kailangan mo na lang pasukan. Then pag nagawa mo na yan, tsaka ka ulit manghingi ng open door opportunity from the Lord. Amen? Sa school nga may level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanggang 11 na. Hanggang 12 na ba? Diba? Hanggang 12 na. Dito gusto natin agad yung grade 12. Gusto nyo agad college degree.
Gusto nyo doctorate agad. Gusto nyo parang masteral agad yung principle ng kingdom or ng God na binibigay sa atin while we cannot overcome this. Amen po ba? So kailangan ma-overcome na muna natin yung wrong motive of doing good. You don't need a bigger platform. You need obedience in the moment you're already standing in. Kung nasan ka ngayon, kailangan mo lang ng obedience. Hindi mo kailangan ng bigger platforms. Hindi mo kailangan ng maraming followers. Hindi mo kailangan ng maraming nakakita sa'yo. Hindi mo kailangan ng kahit ano. Ang kailangan mo lang gawin ngayon is to obey consistently. Seize the moment. Kung saan ka nakatayo ngayon, pagtagumpayan mo yan, galingan mo dyan. Amen? Hallelujah. So, number 2. Ano yung number 2? Do good to all, but start at home. Agree? Ang galing mong gumawa ng mabuti sa iba, pero hindi mo kayang gawa ng mabuti yung pamilya mo. Amen? Next verse, especially, same, pa rin to, nasa Galatians chapter 6, verse 10 to 12 pa rin tayo. Especially to those household of faith. Amen. Amen po ba? Si Paul, hindi siya naging exclusive dito. Naging strategic siya. Bakit? Anong klaseng strategy yun? From the inside out. Amen? Yun yung strategy yung ginawa niya. From within to outside. So the kingdom expands through order, not chaos. So isipin ninyo, kung sobrang gulo natin dito, sobrang gulo ng pamilya mo, sobrang gulo ng church, walang expansion. Let's start with the household of faith. Tingnan mo yung katabi mo kung household of faith yan. Tingnan mo nga kung kaparehas mong nananampalataya sa Panginoon yan. Parehas? Alam mo na sabi, you can't neglect your family or your spiritual family. No? Tapos kiniklaim mo that you are advancing the kingdom. Nire-neglect mo nga yung spiritual family mo. Ang dami pong ganun eh. Nire-neglect yung spiritual family o kahit yung family natin sa bahay. Tapos sasabihin mo, you are advancing the kingdom. You are advancing the kingdom. You are expanding. You are doing your mission. Ang sabi kasi ng Panginoon ang sabi niya go and make disciples of all nations. Yun agad yun nasa isip mo. Paano yung unang open door opportunity na binigay niya? Do good. So before you go and make disciples of all nations, you should do good first. Anong i-disciple mo sa all nation? Kung hindi mo kayang gumawa ng mabuti sa kapwa mo. Di pambihira, pagpunta mo sa all nation, kung ano ka, yun din ang mapapasa mo. Nag-disciple ka. Sabi ni pastor, mag-disciple daw ako. Sabi ng Bible, mag-disciple daw ako eh. So pumunta ako sa Kabanatuan. So pumunta ako sa Isabela. Pumunta ako ng China. Pumunta ako ng ibang bansa. Ang dami mong pinuntahan. Tapos ang naipapasa mo lang kung anong character na meron ka. Nakikita nila kung anong ugali meron ka. So isang batalyon na kayong ikaw. Pero hindi ganoon. Ang dapat na ipinapasa natin sa mga dinidisipulo or pinagkatiwala ng Panginoon sa atin for to be disciple is the goodness of God. Dapat siya yung nagdidisipulo doon sa dinidisipulo mo. Gets mo ba? Dapat siya yung inire-reflect mo, hindi yung sarili mo. Amen. Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. So if you can imitate Paul, as he imitate Christ already, so okay, pwede mo na sabihin sa dinidisipulo mo, imitate me as I imitate Paul. May prerequisite naman eh. Siya nga na-imitate niya si Christ eh. Kung gusto mo dumirekta kay Jesus, then well done, my good and faithful servant. If you cannot love believers you worship with, yung katabi mo ngayon, yung katabi natin ngayon, habang tumutugtog tayo, habang nag-worship tayo kanina, so wag mong sabihin sa akin that you are called to change the world. Dito pa lang, hindi mo magawang umibig eh. Sa tingin mo, kaya mong baguhin ang mundo? Salita lang? Nang walang love?
No. Hindi! Sabi mo sa katabi mo, hindi. Hindi pwede yan. Alam mo, I just want to testify. And I just want to share. Kasi nakaka-edify. Praise God kasi ginagamit tayo ng Panginoon eh. Last night, I was talking to my friend. Ayun, kilala ewan ko kung narinig ni Jade yung usapan namin kagabi. Tumawag yung kaibigan ko na ni-refer ko sa trabaho. So nagkasama kami sa isang trabaho ulit last year, no? Doon kami ulit nagkita, pero matagal na kami magkakilala, parang 7 years ago pa. So doon ulit kami nagkita last year, nagkasama kami. And he was so scattered. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay, no? Nagkaroon siya ng negosyo, bumagsak, so bumalik ulit sa pag-aahente. So, I mean, doon sa kotse, no? Sa Hyundai kami nagkita. So, parang hindi niya na alam. Ano ba? Yosi sila. Yun yung kinukwento ko sa inyo nakaraan. Nag-yosi sila. Ako nakaupo lang. Titignan ko sila. Gusto nila akong makasama, niyaya nila ako lagi eh. O, di sama ako. Tapos, pre, yosi ka na din. Ayaw. Di ba? You can preach to what you don't do. Di ba? Hindi kailangan puro salita. So, from that point, doon na siya nagtanong, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ganito, ganyan? So, nag-share na ako sa kanya. So, hanggang sa, to cut the long story short, magkausap kami noong nakaraan, last year din. Sabi niya, pare, ikaw yata yung lucky charm ko. Sabi niya, simula nung dumikit ako sa'yo, nagkaroon ng direksyon yung buhay ko. Wag na wag kang lalayo sa akin, pare. Sabi ko sa kanya, lasing ka ba? Lasing ka ba? Hindi, nagda-drive nga ako. Ganito. So, okay. So, lumipas ang ilang linggo, ilang buwan. Madalas hindi ko na siya nakikita. Kasi dami niyang benta, number 1 siya eh. Naging number 1 sales manager. Naging top 1. Kilala ni Aston. Ang pambihira. Nawala. Hanggang sa, nitong nakaraan, tumawag na naman sa akin, pare, papasok ako ng Honda ulit eh. Kasi kailangan namin ng ganito. Sabi ko, whatever your decision is, brother, kahit anong decision mo, gawin mo lang. Wala naman akong magagawa eh. Niyaya pa niya ako, pasok ka din. Sabi ko, ayoko na nga ng araw-araw na pasok eh. O, tapos, masok siya. After 2 weeks, pare, tulungan mo nga ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Araw-araw na akong tapos yung ganito, yung komisyon, ganyan. Anong gagawin ko? Sabi ko, pag wala ng kapayapaan, pag wala ng kasiyahan sa ginagawa mo, wala ng kaligayahan sa ginagawa mo, then alis ka na. Oo nga no. Then, tumawag ulit siya last night, sabi niya, pare, ano bang gagawin ko talaga? So, sa madaling salita, sinabi ko sa kanya kung anong dapat gawin. Kasi hindi ko siya pinapakailaman eh. Pangalawang beses na, sabi niya ulit, pare, kailangan natin magsama ulit. Kailangan natin magkita ulit kahit araw-araw, pare, sasama ako sa'yo. Kasi ikaw talaga yung ikaw yung tamang daan, sabi sa akin. Ang bira, ginawa pa akong Eli Soriano. But you see, you don't need to force someone na makinig sa'yo and to share the gospel. I mean, to share anything para, alam mo yun, para ma-disciple mo. Ikaw lang, buhay mo lang, sapat na. Amen ba doon? Kasi magiging ang dating mo, pag tuwing nagkikita kayo, pare ganito, mali yan eh. Mali yan. Alam mo bang nakakairita pag lagi kang sinasabihan ng mali? Hindi mo kailangan ipamukha sa taong hindi pa naiintindihan talaga yung prinsipyo na mali yung ginagawa niya. Hindi niya kailangan yun. Ang kailangan niya is confirmation na mali yung ginagawa niya. Paano? Gawin mo yung tama. And by that, they can affirm and confirm na, oops, mali na pala ang ginagawa ko. Tama ba mali? Amen ba doon? Amen. Hallelujah. Tandaan natin, itong lugar na ito, this is not the end game. Amen?
Baka kasi akala nyo, andito na tayo sa finish line kasi tinanggap mo na si Kristo, tapos na ang buhay. Pwede naman. Sino ditong gustong finish line yung church? Gusto nyo ba yun? Para at least after you accepted Christ, wala ka ng kahirap-hirap. Sino gusto? Gusto nyo ba? So this is not the end game. The church is just a training ground. Isipin mo, lahat ng kasama mo dito, puro mananampalataya, pero ang dami mo pang nakakaaway. Ibig sabihin, this is not the finish line. I will give you a metaphor. Gusto niyo na metaphor? Or meta 5? Anong gusto niyo? O sige, bigyan ko kayo ng metaphor. Pag nanghuli ng isda, gamit ang net. Sa tingin niyo ba, lahat yon fresh? Sa tingin niyo ba, lahat yon okay? Di ba pag nanghuli ng isda, gamit ang net, halo-halo yan? Sinesegregate yung mga fresh ng fisherman. Amen? So sa loob ng simbahan, tayo, halo-halo tayo. Tayo ay mga isda. So what I mean is, huwag kang maumay sa kasama mo ngayon. Kaya ganyan yan, kasi nasa stage pa siya ng training. Pag may bagong pasok sa trabaho, can you expect that newly hired employee, pang managerial position na agad yung skill? Hindi, kahit gaano kagaling yan, pero bagong hire pa lang eh. Siyempre may training pa, iba yung culture doon sa company na pinasukan niya eh. Tama ba? Pambihira, kahit yung isda sumusuko mag-isa. Ay, hindi ako para dito. Ayoko. Pwede ba yun? Merong ganun eh. Merong ganun. Pambihirang isda yan. Pagpasok ng church, nakita niya yung environment, parang hindi siya para doon. Lumipat. Okay. Naghahanap ka ng perfect na church. Tandaan mo, pag may nakita kang perfect na church, tas lumipat ka doon, hindi na perfect yan. Maliwanag? So walang perfect church hanggat nandun ka. Amen? Hanggat nandito tayo, walang perfect na church. Lahat tayo, hindi pa perfect. Nasa training pa lang eh. Kaya pag nakita mo yung katabi mo, natural yan. Natural yan. Minsan mangbabackstab yan. Tao yan eh. Nasa training pa. Hindi niya pa natututunan yung do good to others. Do good to all. Di ba? But start with your home. Di ba? Alam mo, doing good to others is not something that you prayed for. It's not something that you should pray for. It's something that you should decide. Di ba? Pray ka ng pray, claim ka ng claim. Next year or next week, I claim I can do good to others na. Pwede ba yun? Hindi mo kiniklaim yun. Hindi yun instant na paggising mo sa umaga, ang buti ko. Ang buti ko, I'm so good. Hindi ganun yun. Dinidesisyonan yan. You can do it every day gradually. Di ba? Pambihira, oh. Pambihira talaga. Number 3. Ano yung number 1? Mga nasa likod. Ano yung number 1? Number 2? Okay, number 3. Motive matters more than the appearance. Okay? Tandaan natin that motive, it's what matters most. Yung appearance, pambihira, makakalimutan din yan. Kung paano mo ginawa yung kabutihan, kung paano ka gumawa ng mabuti sa kapwa mo, isang araw makakalimutan din ng pinaggawan mo ng mabuti yan. But it is the motive that counts. Kasi sinong hindi makakalimot? Ang Diyos. You can just imagine. Ginawan mo ng mabuti to, lahat ng tao nagpalakpakan, pati yung binigyan mo nagpalakpakan. Tuwang-tuwa sila. Pero at the back of your mind, sana marami nakakita. Ano kayang balik sa akin ito? Ginawan ka ng masama nung ginawa mo ng mabuti. Sinumbatan mo na. Wala kang utang na loob. Matapos kitang bigyan ng ganito, matapos kitang ilibre sa Frosty Sips, matapos kitang ilibre sa, ano ba? Coffee break. Matapos kitang ilibre sa Gravity. Di ba nagsumbatan na, no? Pambira, 20 pesos. Sinumbat na. Hallelujah. Gaganyanin mo ko? Alam mo, ang tunay na paggawa ng mabuti,
Yung lahat ng ginawa mong mabuti, kinalimutan mo na, pero ang Diyos hindi nakakalimutan yun. You should give and forget. Ayan. Yung iba, forgive and forget, di ba? Ngayon, you should give and forget. Kalimutan mo na nang binigyan mo siya. Lagi dapat, every day of your life, pag nakita mo tong taong to, wala ka pang nagagawang mabuti dyan. Isipin mo lagi yun, wala ka pang nagagawang mabuti dyan. Pero sa totoo lang, ang dami mo nang ina-invest sa langit eh. Kakagawa mo ng mabuti pero kinakalimutan mo na yung ginawa mong mabuti. Saan ka nag-i-invest? Sa langit. Amen? Sa kaharian ng Panginoon. Those who want to make a good impression outwardly. Wala yan. Kaya nga, di ba? Paul exposes the real issue. Ano yon? Image management. They weren't pushing circumcision for holiness. Yung binasa natin kanina, hindi yun tungkol doon. They were pushing circumcision for what? Approval. Marami sa atin ang nakikiuso for the approval of men. Tama ba? For the validation of men. Tandaan nyo, hindi sukatan ng validation ang katabi mo. Ang sukatan ng validation is God. Pagka-validated ka sa katabi mo, kasi nakikita niyang gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng maganda, pero mali yung motibo mo, sa Diyos hindi ka validated. At the end of the day, still, zero. Gusto niyo ba yun? Sino ditong gusto, every drop counts? Sakto. Sakto yung patak sa mata. Sino dito lahat ng ginagawa niya, hindi napupunta in vain? Diba sabi niya, your labor is not in vain. If you do good to others, if you do good to your family, if you do good to your spiritual family, it is not in vain. Kalimutan man lahat nila ng ginawa mong mabuti, it's okay. Hindi ko kakalimutan yan. Akong bahala sa'yo. I will reward you. Ang Diyos magre-reward sa'yo. Hindi po yung katabi mo. Kaya mo nga tinulungan eh. Kaya mo nga ginawa ng mabuti kasi hindi kanya kayang bigyan ng reward. Amen. Hallelujah. Religion is man trying to impress God. That's the reality. Kingdom is God restoring man to purpose. Kingdom is God restoring man to purpose. If you are in the kingdom of God, tandaan nyo to, God is restoring your purpose. You are in the process of restoration. Hindi po religion na magre-restore ng purpose mo. It is God's kingdom. No? You wanted credit without the cross. Yung iba ganun eh. You wanted results without relationship. Wala kang pakikipagrelasyon sa kapwa mo. Wala kang social responsibility. Wala kang relasyon sa Panginoon. Pero gusto mo ng result. Imposible yan. They wanted recognition without sacrifice. Sabi ko nga yung mga successful sa buhay, ang daming gumugusto, tama? Ang daming gumugusto. Gusto ko maging ganyan, pero hindi nila alam kung gaano kahirap yung pinagdaanan ng successful person na yon bago sila nakarating doon. Ang nakikita lang natin is the peak of an iceberg. Hindi natin alam kung ano yung pinakailalim nun, kung gaano kalaki yung sacrifices na ginawa para makapunta dun sa peak ng iceberg. Amen. Huwag nating isipin ganun lang kadali. Amen? Yung sasabihin mo lang, I love you in the love of God. Sapat na ba yun? Sapat na ba yung sinabihan mo ng I love you yung kapwa mo, pero pagtalikod, alam mo to, tanga. Alam mo to, minsan, ang baba lang ang uring taong to. Mababang uri ng tao to. Narinig nyo na ba yung ganong term? Mababang uri ng tao to. Narinig ko dati yun. Biro mo, ginajudge yung kung anong uri, kung anong level ng tao, kung class S ka ba? Anong klaseng halimaw ka? Di ba? Pambihira, you're not the one to judge, it's the Lord. So hindi mo pwedeng sabihin, pagka maraming pera, class S yan? Pagka onting pera, class A. Class A lang yan. Peke. Hindi ganon. You should see yourself, you should see others na mas mataas lagi sa'yo. Amen? Humility is the key.
Para ibigin mo, para magawa mong ibigin ng kapwa mo, you should be humble. We should be humble. Lord, lagi kong pinagpe-pray sa Panginoon, Lord, break me. I really need a breaking. Sino na dito nagdasal sa inyo na i-break kayo ng Lord? Hallelujah. You can be busy for God. Yes. Sino po ditong busy sa Panginoon? You can be busy for God and still be insecure before people. Busy ka sa pag-praise and worship, pero ang dami mong insecurities sa katawan. Hindi po sagot yung pagiging busy sa church. Hindi po sagot yung pagiging busy sa Panginoon. Pero hindi mo naman kayang pagtuunan ng pag-ibig at ng oras yung iyong kapwa. Sino ditong gusto maging kapwa? Hallelujah. May natututunan ba kayo? Last point, and we will close. Number 4, when performance replaces purpose, it's dangerous. To avoid being persecuted for the cross of Christ, ito ginawa. Diba? They adjusted their message. Maraming believers, darating ang panahon na yung mga mananampalataya, ang gusto lang nilang marinig yung mga masarap sa tenga nila. Amen? They adjusted the message to avoid discomfort. So maraming sugar para hindi maramdaman yung pait. Tama ba? Ang hirap nun, diabetes sa abutin mo. So we need to put the message in the center, aligned in the purpose. Amen? They soften the truth to protect their reputation. Ito yung ginawa ng mga Pariseyo eh. 'Di ba? So madalas maraming modern Pharisees sa atin. Sasabihin nila, "Di, okay lang 'yan. Naintindihan ng Panginoon 'yan." Amen. Nakakarinig ba kayo ng ganon? Pag merong church na ganon, delikado 'yan. Sasabihin niya, "Hindi, okay lang magkasala. Okay lang, niligtas na tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo." Pero para kanino? Para kanino yung revelations? 'Di ba? Para kanino yung you evildoers? Sino yung mga nagsasalitang, Lord, nagpalayas kami ng mga sakit. Ay, naghalo. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Nagpalayas kami ng mga minions. Nagpagaling kami ng mga may sakit. Hinayag namin ang salita mo. Ang mga mabuting balita. Diba? Para kanino yun? Oh. Sa tingin mo sasabihin nila ano yan? Ng mga unbelievers yan? Ang sasabihin lang ng mga unbelievers, Lord, forgive us. Yun lang naman marinig mo eh, tama? Pero yung mga sumbat ng mga, Lord, gumawa kami ng mabuti. Ginawa namin lahat to. Hindi unbeliever magsasabi nun. Kaya kung darating ang panahon, ngayon pa lang, pag may nagsasabi sa atin na, hindi, okay lang yan, Brad. Okay lang talaga magkasala tayo lagi. Okay lang yan, gantihan natin. Ang bihira. Ginawa ka ng masama, tara, rest backan natin. Gantihan natin, i-post natin yan sa social media. Hayaan mo dumugal siya ng mga bashers. So pagka lumalawas sa algorithm mo, hindi healthy, mag-search ka ng healthy. Para yun ang lalabas sa algorithm mo. It will cleanse your Facebook. Kung hindi mo ma-cleanse yung sarili mo muna, cleanse mo muna Facebook mo. Praise the Lord. Amen. So, when purpose is not known, ito na-share ko na nung nakaraan to, gusto ko lang i-reiterate ngayon. When purpose is not known, abuse is inevitable. Pag hindi mo alam purpose mo kung ano-anong ginagawa mo, wala kang discipline. Amen? Nag-gym ka. Hindi mo alam kung anong program. Napanood nyo naman yung sa Reels? Yung nagbuhat ang bilis, tapos tumatalbog na siya sa bench. Pambihira. Abuse is inevitable. Tandaan natin, if you edit the gospel to be liked, para lang magustuhan ng tao yung salita ng Diyos, pinalambot mo, pinaganda mo, nilagyan mo ng maraming asukal, it was meant to be transformative. You empty the cross of its power. Yung ginawa ng Panginoon. Amen? Tinatanggalan mo ng kapangyarihan yon.
So, the cross was never meant to be convenient. Tandaan natin yan. It was meant to be transformative. Basahin natin sabay-sabay. Okay? Para at least kayo mismo ang nagdeklara nito sa sarili ninyo. 1, 2, 3. I will do good, not for applause. Next. I will serve, not for approval. I will obey, even it. Amen. I choose purpose over performance. I choose the cross over comfort. Wait. Ang tanong, kaya natin? Kaya ba natin lumabas sa comfort zone natin? For us to be remembered. Gusto nyo ng RIP? Yung, di ba, sa lapida lagi na nakikita, you will be remembered. Sino ditong gustong maalala ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Let's go out from our comfort zone. Next. I am a kingdom citizen, not a religious actor. Hindi tayo artista dito. Now, may natutunan ba tayo? I-wrap up natin, 1 to 4. Ano yung first title, first point natin? Opportunity is a kingdom. Do good to all, but start at home. Motive matters more than. And the last one is, when performance replace purpose. It's dangerous. Now, next. Basahin nyo. Ano ibig sabihin ng conclusion? Ha? Conclusion is the summary of the sarado. Mali kayo. Conclusion, Paul is saying, ito sinasabi ni Paul, don't just look spiritual, show off, but be surrendered. Amen? Because when your motive is pure, your obedience become powerful. It's all about the motive. Hindi ito tungkol sa kilos mo lang. It's about the motive that makes it powerful. And when your heart is right, your good works don't point to you. They point to the King. And that's how you disciple. Amen? You don't disciple by words. You disciple by motive and works. Amen? Maliwanag po? May natutunan po ba tayo? Hallelujah. Ang ganda ng conclusion natin, di ba? Praise God. Yung dalawang pastor, mali lagi yung conclusion. Conclusion, yung spelling, conclusion. Ito, tama to. Conclusion. Hallelujah. Joke lang po yun, ha? Pambira. Lahat tayo tumayo at tayo magpasalamat sa Panginoon. Father, we thank you for your words today. Maraming salamat po. Kami po ay nagagalak sa inyong salita ngayong umaga. Nawa kayo din po ay nabigyan namin ng kaluguran at kagalakan sa pamamagitan ng aming pakikinig. At nawa ang mga puso po namin ay maging tama sa paningin ninyo. And may you help us, may you strengthen us to do good to others as we decide to do good to others and we love our neighbors as we love ourselves. We entrust our lives to you. We entrust to your kingdom. In the name of Jesus we pray.